is Philippine Coast. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tinipid, substandard o tahasang hindi matunton ang ilang flood control projects sa La Union ayon sa DPWH at Independent Commission for Infrastructure. Ginagawa pa lamang ang isang proyektong idineklarang tapos na. 100 milyong piso ang halaga nito pero ang mga tubo na diskubring peke. Iniwan namang nakatiwangwang ang isa pang proyekto kaya itinuturing na itong isang ghost project. At nakatutok si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. This is a joke. Galit at dismayado si DPWH Secretary Vince Dizon nang makita ang flood control project sa mga bayan ng Bawang at Tubao sa La Union kaninang umaga. Kasama ni Dizon sa inspeksyon si Special Advisor and Investigator ng Independent Commission for Infrastructure na si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Unang pinuntahan ang DK at RIPRAP sa Barangay Kalumbaya, Bawang. Nagkakahalaga ang proyekto ng halos 180 million pesos na ayon kina Dizon, inaward sa kumpanyang Silver Wolves. Dapat ay noong Marso pa natapos pero inabutan kanina ang mga trabahador na abala sa pagtatayo ng proyekto. Ikinagalit din ng kalihim ang nadiskubring pekeng tubo na parang idinikit lang sa lupa. Ayon kay Magalong, dapat ay nasa 2 metro ang haba ng mga tubo. Pero sa kanilang nakita, halos wala pa ito sa isang talampakan. Hindi yan tagusan, no? Props lang. Anak lang mga tao. Nakitaan din ng sira ang ilang bahagi ng dike na umano'y bunsod ng pag-ulan. Pinuna rin ang mga ginamit na substandard na bakal at tie wiring sa proyekto. No doubt, kailangan ng flood control dito. So ngayon, ang ginawa namin ni Mayor BNG dito, tinitingnan natin yung quality ng gawa. No? We want to check kung clearly hindi to ghost. No? Kasi nakikita nyo naman, may proyekto. Pero mukhang, base pa lang sa observation namin ni Mayor Benji, mukhang napaka-substandard nito. No? Ang malala, wala pang may pakitang plano ng mga nasabing proyekto. Meron kaming nakikitang mga pattern, no, ng either ghost or yung substandard talaga. Ang isang napaka-importanting pattern na nakikita natin, halos lahat ng nabisita natin mga proyekto, walang maipakitang plano sa atin. No? Yun ang basis. Hindi natin ma-assess yan ng mabuti kung wala tayong pinagbabasehan. At yun gagi ang plano. We're going to declare this as a crime scene. Isa-secure namin to. Kung sakaling merong mag-intrude dito, kakasuhan din natin. Binisita rin ng isa pang flood control project sa Barangay Anduya, Tubao na nagkakahalaga ng 50 million pesos at may lawak na 500 metro. Tinipid daw ang proyekto. Maliban dito, may nadiskubre ring ghost project sa Barangay Rizal, Tubao matapos madatnang nakatiwangwang lang ang hinukay na lupa para sa gagawin sanang proyekto. Ayon kay Magalong, inilapit ito sa kanyang opisina magmula noong naupo ito bilang ICI Special Advisor. Sa ngayon ay ongoing na ang verifikasyon ni Magalong patungkol sa mga detalye ng proyekto. Sa buong Region 1, umabot sa 851 ang nakalistang flood control projects na may kabuuang halagang 39.3 billion pesos. Ika-4 ang rehiyon sa may pinakamataas na nakuhang halaga ng pondo para sa flood control project sa bansa at ika-5 naman sa dami ng proyekto. Iniutos na ni Mayor Magalong ang pagsuspindi sa mga binisitang proyekto habang patuloy pa ang masusing investigasyon sa mga maanomalyang flood control projects. Questionable nga yung technology na ginamit, no? Considering na nakita nyo naman sa ibang mga lugar, consistent na talagang buhos, di ba? Pero dito, parang stone masonry naman ang ginamit. Bakit hindi consistent yung technology na ginagamit? Bakit iba-iba? Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Sandy Salvacio, nakatutok 24 oras. Giniit ni Vice President Sara Duterte na walang gastos ang gobyerno para sa kanya tuwing bumabiyahe. Pero ang gastos para sa kanyang security. Ikinakargaan niya sa pondo ng kanyang opisina at AFP ang nagdedesisyon kung ilan. Nausisayan sa pagdinig sa hinihinging budget ng Office of the Vice President. Nakatutok si Tina Panganiban Perez.
Tradisyon na sa Kamara na bigyan ng parliamentary courtesy ang Office of the Vice President kapag sumasalang sa budget deliberations. Ibig sabihin, lusot ka agad sa House Committee on Appropriations. Para sa 2026, mahigit 902 million pesos ang panukalang budget ng OVP. Much that we would like to honor the tradition that we extend to the Office of the Vice President, there are two members of the minority who would like to ask questions. It is up for Madam President, Madam Vice President, if she wants to answer or not. Yes, I waive the privilege, sir. You waive? Yes. Ang dalawang miyembro ng Makabayan, tinanong ang confidential funds ng Office of the Vice President, partikular ang notice of disallowance para sa mahigit 73 million pesos noong 2022. Ano po ang paliwanag doon sa nakapamahagi na kayo ng mga sinasabing reward money noong December 13 pa lamang, samantalang hindi pa po lumalabas ang pera ng confidential funds. At ayon sa investigasyon ay 1,322 out of 1,992 names in the OVP ARs submitted to the PSA have no birth records. So kasama po dito yung mga pangalang Mary Grace Piatos, Fernando Tempura, meron pang Chel Jokno. The subject confidential funds is a matter in impeachment proceedings, which is archived, but there is a pending motion for reconsideration in the Supreme Court. I cannot discuss defense strategy. Number 3, I cannot discuss intelligence operations and cannot explain how intelligence operations are done without compromising national security. Tungkol sa mga biyahe ng bise sa ibang bansa, sabi ng bise, lahat may travel authority galing sa Office of the President. No public funds were used for all my travels. I did not charge representation. I did not charge tickets. I did not charge per dime for all my travels in the Office of the Vice President. So if you can see in the breakdown of the budget of travel for Office of the Vice President, you can see that there was a zero amount for the Vice President. Paano po pinopondohan yung pagpunta, flight and accommodations ng staff and security ng OVP? The total for 9 trips for both the security and OVP personnel is 7,473,887.70. Ang merong charge sa Office of the Vice President ay yung security at decision yon ng Armed Forces of the Philippines kung magpapadala, ilan at kung sino. Pero may tanong din ang bise sa isang kongresista. Magpinsan po ba si congressman ko ngayon tsaka si Zaldico? I have no familiar relation po to Zaldico or to Representative Zaldico or any of their relatives po. Si Representative Elizalde-Co ang dating chairperson ng House Appropriations Committee na umano'y nasa likod ng lagpas 13 billion pesos na insertions sa national budget noong 2025 ayon kay Representative Toby Chanco. May punto pang nagkainitan ng ilang kongresista. Parliamentary inquiry. Madam Chair, I thought we're going to accord institutional courtesy to the Office of the Vice President. Bakit po natin binabanatan? Bakit natin tatanungin? Wala pong binabanatan dito. Does I not take preclude exception the other members from making a manifestation. I take exception to the use of the term binabanatan. Nagtatanong lang po tayo rito at lihitimo naman po ang mga tanong. Matapos ang pagtatanong ng dalawang mambabatas, agad nang tinapos ang budget briefing. Bagamat lusot na sa House Committee on Appropriations ang panukalang budget ng OVP, pwede pa rin itong busisiin ng mga kongresista sa plenaryo. Pero ang sasagot na sa mga tanong, mga opisyal na ng komite. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras.
Nadiskaril ang isang tren ng LRT Line 2 dahilan upang limitahan ang operasyon nito. Pahirapan tuloy ang biyahe ng maraming pasahero. At nakatutok si James Agustin. Naabala ang mga pasahero ng LRT Line 2 kaninang umaga dahil naging limitado ang operasyon ng tren mula Recto hanggang Cubao at pabalik. Kanya-kanya ng diskarte ang mga pasahero para makarating sa Cubao Station. Karamihan ay galing pang Antipolo at Marikina. Nakita ko na yung post agad, sabi ko, kailangan mag-Cubao agad na jeep para makahabol sa school 7 a.m. Mahirap sumakay pag wala pong train. Paano ginawa mo diskarte? Nakipagsiksikan po sa bus. Malaki pong abala, lalo na kung malilate ka na. Sa labas ng Santolan Station, stranded din ang maraming pasahero mag-aalas 7 ng umaga. Ang college student na si Angelica, halos 1 oras na nagbubook ng motorcycle taxi. 5 beses na nagkansela ng booking ang mga rider. Wala pa po nabubuk, so baka possible po malate na. May deadline pa naman pong ihahabol na assignment. Si Alan pahirapan din ng pagsakay. Bukod sa malilate ka sa trabaho, matraffic kung mag-ano ka, traffic. Ako, Bud Santos pa, sir. Ang dahilan ng limitadong operasyon, nadiskaril ang isang tren sa Santolan Station bandang alas 10:30 kagabi. Nawala sa riles ang 4 na gulong sa unahan ng tren, dahilan para tumama ang harapang kaliwang bahagi nito sa kanto ng platform. Nasira rin ang track switch. Lumalabas sa initial investigation namin, sa pagtatanong namin na nagkaroon ng human error. Binigyan ng go signal yung tren na papuntang Antipolo sana at magre-reverse papunta pabalik, no? Ang sabi sa kanya, clear yung dadaanan mo. But apparently, hindi clear kasi nga yung track switch, iba yung direksyon. Direksyon papuntang depot, hindi papuntang Antipolo. Muling i-inspeksyonin ng mga safety officer at technician ang nasirang track switch mamayang gabi. Dahil sa nangyaring insidente, binaba na muna ng pamunuan ng LRTA yung speed limit ng mga tren na approaching dito sa Santolan Station sa 20 kilometers per hour. Mula po yan sa dating 40 to 45 kilometers per hour. Alas 7:32 na ng umaga na maibalik sa normal ang operasyon ng LRT2 hanggang Antipolo. Agad ipinag-utos si Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez ang pagpapatupad ng libreng sakay sa LRT2 ngayong araw. Humihingi kami ng paumanhin, ito'y unexpected, ano? At yun nga, minabuti namin talaga na hindi tigilan yung trabaho. Posible namang umabot ng 2 buwan na pagsasaayos sa nadiskaril na tren. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatutok, 24 oras. Bukod sa maanumalyang flood control projects, iniuugnay rin ang pangalan ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico, kaugnay ng pag-i-import ng mga isda. Pagsiwalat ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, pinilit noon ni Ko ang kagawaran na lakihan ang alokasyon ng mga pwedeng angkatin ng 3 nitong fishing company. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Pasabog ang revelasyon ng Department of Agriculture sa pagtalakay ng Kamara sa hinihingi nitong 176.7 billion peso budget para sa 2026. Meron din isang congressman na humingi sa akin ng maraming allocation at hindi ko pinagbigyan ng isda. At ang pangalan nun, Zaldico. Ayon kay Laurel, pinilit ni Ko ang DA na bigyan ng 3 kumpanya niya ng import permit kasama ang ZC Victory Fishing Corporation. We're being forced at that time to give him 3,000 containers of fish, which I did not agree. Sinisika pa namin kunan ng pahayag si Ko. Natanong din sa budget briefing ang tungkol sa pagiging pinakamalaking importers ng galunggong at tuna ng pamilya ni Navotas Representative Toby Chanco. Kasi ang kumpanya na yan was owned by their parents. Do you not find any conflict of interest, Mr. Secretary, that the Chancos are importing the largest fishing agalunggong for this round? Well, if you want me to really comment on that, I think they deserve what they are getting because they are the pinakamalaking nilaland talaga eh. This is very scientific and everything, so wala akong nakikitang issue. Kung walang importation, mas mabuti sa amin. Number 2, very fair and scientific yung basis ng allocation yan. It is based on your contribution to the production for the past 3 years. Ito naman si Saldin, dami ng pera. Gusto pati legal na negosyo ng mga tao. Kukunin niya. Di ba? Hindi lang isda, kundi marami pang produktong agrikultural ang inaangkat ng Pilipinas. We are not in a very good state. And that we have to accept. At the moment,
The current state, given that we're a net importer, is not something that we should just simply accept. There needs to be interventions on the part of DA. Our goal is not to simply grow more food, but to ensure that every family has access to healthy, affordable meals. Ang orihinal na hinihinging pondo ng DA ay 245 billion pesos. Sang-ayon ng ilang kongresistang dagdagan ang budget ng kagawaran, lalo't aalisin na ang budget para sa flood control project sa 2026. Yan ay kahit dati pang sinabi ng Pangulo na hindi niya i-veto ang budget kung magdaragdag ang Kamara ng pondong inilatag na sa National Expenditure Program. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Pinuna ni Vice President Sara Duterte ang pagtatag ni Pangulong Bongbong Marcos sa komisyong mag-iimbestiga sa mga flood control project. Hinamon pa niya ang Pangulo na tanggalin ang House Speaker. Nakatutok si Marisol Abduraman. Ano pa bang komisyon, anong truth commission, anong investigative body pa ang kailangan mo? Ito ang banat ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos sa pagtatag ng Pangulo ng Independent Commission for Infrastructure na naatas na mag-imbestiga sa mga anomalya sa mga flood control at iba pang infrastructure projects. Sabi ng Bise, alam naman na raw ng Pangulo ang nangyayari, kaya dapat daw noon pa raw inaksyonan na niya ito. Pag ikaw presidente ba, tapos alam mo na kung anong nangyayari. Tapos nakikita mo na based on the budget kung paano binaboy yung pera ng bayan. Mag-aantay ka pa ba ng komisyon o ng truth commission o ng kung anong komisyon yan? Aaksyonan mo kasi kaagad dapat yan eh. Nandyan na yung budget, nakikita natin kung paano siya kinuha. Diba dapat nun, diretso mo na gawin, tanggalin mo na yung speaker mo. Sinisikap pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng palasyo at ni House Speaker Martin Romualdez ukol dito. Natanong din ng VP sa kondisyon ng ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos siyang dumalo sa budget hearing ng OVP dito sa Kamara. Maayos naman daw ang kalagayan ng kanyang ama na huli niya nakausap sa telepono noong Biyernes. He's okay. Nag-usap kami about politics, nag-usap kami about flood control, nag-usap kami about love life niya. Kamakailan lang ay sinabi ng defense team ni Duterte na not fit to stand trial o wala na sa tamang kalagayan para humarap sa paglilitis. May problema na raw sa alaala ang dating Pangulo na hindi na nakakakilala kahit ng ilang kaanak. Hindi na umuno na iintindihan kung bakit siya nakaditine at hindi rin daw makabuluhang makakalahok sa legal na proseso laban sa kanya. Kaya po na-defer ang kanyang supposedly confirmation of charges because of his health and medical condition? Sa tingin ko naman, merong mangyayaring hearing sa competency. So antayin na lang natin yung mga experts. Both sides, sa ICC, sa prosecution, sa defense side. And I'm sure maglalabasan yung mga experts para sabihin kung ano yung problema. Bumisita rin ng VP sa Naga City kamakailan pero mas pinili na lang daw niyang hindi na makipagkita kay Naga City Mayor at dating Vice President Leni Robredo. Nagdesisyon ako na huwag kami magkita para wala nang masabi ang mga tao. Biyaheng Japan naman ang busy sa abente ngayong buwan para dumalo sa pagtitipon sa Japan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Hindi na babahala ang Pangulo sa ikakasang trillion peso march ng iba't ibang grupo sa linggo, September 21, ayon po yan sa Malacanang. Pero babala ng palasyo, tutugon ang mga otoridad sa anumang bantang papagsakin ang gobyerno. Nakatutok si Ivan Mayrina. Unang linggo pa ng Setyembre na mag-abiso ang palasyo tungkol sa pag-alis ng Pangulo sa Biyernes para dumalo sa 80th session ng United Nations General Assembly sa New York sa Amerika. Pero anunsyo ng Malacanang kahapon, hindi natuloy ang isang linggo sana sa abroad ni Pangulong Bongbong Marcos at kakatawanin na lang siya ng Foreign Affairs Secretary. Kabubuo pa lamang ng ICI at ito'y dapat matutukan ng Pangulo para mas mabilis na pag-aksyon. Tutukan pa rin ano ba ang pangangailangan ng taong bayan, ang mga bilihin para mapababa at marami pang iba. Tanong sa palasyo,
May kinalaman bang desisyon sa mga ikinakasang malawaang kilos protesta kontra katiwalian sa Linggo? Hindi po nangangamba ang Pangulo sa gagawing protesta dahil alam po niya na ang magpoprotesta dito ay kakampi rin po niya, kakampi sa kanyang adhikain. Wala ring banta sa buhay at kaligtasan ng Pangulo ayon naman sa National Security Council. Pero babala ng palasyo, tutugon ng mga otoridad sa anumang bantang pabagsakin ang gobyerno. Wala tayong nakikita na koneksyon tungkol sa destabilization. Ang ayaw lang po ng Pangulo at ng administrasyon mismo at mismo ng AFP at PNP gamitin itong damdamin ng tao, sentimiento ng tao ng mga elemento na maaaring magpagiba sa gobyerno. Kabilang sa binanggit ng palasyo ang Independent Commission on Infrastructure na nagpulong na ngayong araw sa pangunguna ng chairperson itong si retired Justice Andres Reyes Jr. Inaasahan magtatalaga rin ng Executive Director ngayong linggo. Bukas naman ang palasyo sa mga panukala sa Senado at Kamara na isabatas ang pagbuo ng komisyon at ang paggawad dito ng mas malawak na kapangyarihan. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Bago pa man mabuo ang bagyong Mirasol sa loob ng Philippine Area of Responsibility, nagpaulan muna sa ilang bahagi ng bansa ang habagat at localized thunderstorms. May mga kalsada at tulay sa Mindanao na hirap madaanan dahil sa baha at pagguho ng lupa. Nakatutok si Mariz Umali. Halos hindi na makausad sa lalim ng putik ang mga motorsiklong ito sa bayan ng Tupi sa South Cotabato kasunod ng walang tigil na ulan. May mga kinailangan ng itulak ng ilang kalalakihan para makausad. Ang kabayong ito halos madulas din sa putik. Pahirapan maging ang pagdaan ng mga residente. Dagdag din sa perwisyo ang mga maliliit na pagguho at ilang nagtumbahang puno. May mga motorsiklo pang kinailangang itawid sa rumaragasang baha. Mga dol! Guba nyo naman tulay, mga dol! Pansamantala ring hindi madaanan ang tulay na ito sa Magsaysay, Davao del Sur kahapon. Lumakas kasi ang ragasan ng tubig sa sapa kasunod ng malakas na ulan. Ayon sa uploader, abot hanggang tuhod ang taas ng tubig sa sapa kaya hindi madaanan. Nakaranas din ang pagbaha sa bayan ng Dato Mantawal, Maguindanao del Sur nang tumaas ang level ng tubig sa Pulangi River. Sa bayan ng Kabakan sa Cotabato, 3 sitio sa Barangay Kayaga ang binaha. Aabot sa 300 pamilya ang apektado na agad namang inabutan ng relief packs ng lokal na pamahalaan. Pansamantala ring hindi madaanan ng kalsadang ito sa Dingalan sa Aurora dahil sa pagguho ng lupa, bunsod ng mga pag-ulan. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso! More than a week nag-chill sa kanyang island vacation sa Siargao si pambansang Ginoo David Licauco. Pero hindi lang siya nag-relax doon dahil nakapag-invest pa siya ng property para sa plano niyang itayong villa. Makichika kay Athena Imperial. Kahit na busy sa tapings, endorsements, businesses, and sports, David Licauco squeezes in time for rest and relaxation para magka-work-life balance kasama ang mga kaibigan at mahal sa buhay. Minsan kasi you always want more, pero minsan nakakalimutan natin maging grateful kung ano na yung meron tayo. Diba? So, yun yung ginagawa ko ngayon, try to take a step back kasi ako yung type ng person na gusto ko pa. Ipinayong araw mismo ng parents ni David sa kanya na mag-take a break. Recently, nagbakasyon siya for more than a week. In Manila, working, traffic, and everything else, But in Siargao, it's different, It felt to me na I was close to humanity, to nature. Isa sa mga kasama niya ang sparkle artist at kaibigang si Jay Ortega na na-enjoy rin ang island life. The vibe na parang ang sobrang kalma. Yung mga tao sobrang simple, sobrang simple ng buhay. Bukod sa work break, David shared na nag-invest siya ng property sa Siargao. Next year, yung project ko is magkaroon ng villa doon. Yeah, resort, parang ganun, resort. Ang PBB Celebrity Collab housemate at friend ni David na si Dustin Yu, na isa ring businessman, suportado ang kanyang bagong venture. Nasa planning stage pa lang siya.
kinikwento niya na yan sa akin. Sobrang na-excite siya. Ang dami na rin yung mga businesses na successful. And of course, this one naman, real estate. So for me, win-win rin yan. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings.